Hello teachers! Today, our discussion is about assessment of educational management. At ang ating bibigyan ng diin ay patungkol sa performance-based assessment na kung saan ay higit nating bibigyan ng pansin ang pagkakaroon ng diin sa pagpapakita ng husay, galing at kakayahan ng bawat mag-aaral sa loob ng ating paaralan o sa loob ng ating classroom. Sa pamamagitan ng performance-based assessment ay higit nitong hinuhubog ang ating mga kabataan na gamitin ang kanilang kahusayan, ang kanilang galing at ang kanilang mga natutunan sa tunay na kaganapan sa totoong buhay. Kung kaya't alamin natin kung ano nga ba ang performance-based assessment. Kung kaya't narito ang mga layunin na dapat nating matamo matapos ang ating talakyan. Ang una, determine the definition and kinds of performance-based assessment. Bibigyan natin ng kahulugan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng performance-based assessment at anong iba't ibang uri ng pagpapatupad ng performance-based assessment na maaari nating gamitin sa loob ng ating classroom. Ikalawa, value the importance of performance-based assessment by giving its pros and cons as alternative assessment. So tutukuyin din natin ano nga ba ang maaring maging positibo o ang maaring negatibong epekto ng paggamit ng performance-based assessment sa ating klase. At ang panghuli, share best practices of performance-based assessment in the classroom. Kaya't kung kayo'y mayroong nalalaman, maaari ninyong ilagay ang inyong mga best practices sa ating comment section upang higit natin mapaunlad ang pagtuturo at ang kaalaman ng ating mga mag-aaral sa ating klase. Kung kaya't simulan na natin ang ating talakayan. Ano nga ba ang performance-based assessment? Sa katunayan, ang performance-based assessment ay dinatawag bilang alternative assessment. Ito'y malayo sa traditional assessment o tinatawag nating paper and pencil assessment. Sapagkat sa performance-based assessment ay higit nating binibigyan ng diin ang aplikasyon ng nalalaman ng mga bata at paggamit din ng kanilang kakayahan o skills upang maipakita ang kinakailangang competency sa isang larangan. Sa katunayan, ang performance-based assessment din ay tumutukoy sa pagkakaroon ng demonstration. So, ibig sabihin, kailangan maipakita, magkaroon ng aplikasyon ng mga kinakailangang matamo ng isang mag-aaral upang makabuo ng isang output na kanyang kinakailangan sa isang asignatura. Karaniwan, ang performance-based assessment ay binibigyan ng pagkakataon ng bawat mag-aaral na imapakita nila sa real-life situation ang kanilang mga natutunan. At sa pamamagitan nito, higit nitong inuhubog ang ating mga mag-aaral na maging isang active learner. Sa katunayan, ang performance-based assessment ay nakabatay sa dalawang teorya na dapat na malaman ng isang guro upang higit na maging mahalaga ang kanyang pagtuturo sa kanyang klase at higit na mabigyan ng pagkakataon ang bawat mag-aaral upang higit na maalala ang kanyang natutunan at ang itinuro ng isang guro. Batay kay Wiggins taong 1998, ipinakikita niya ang kahalagahan ng physical activity upang maipakita yung complex assessment concept or ideas. So, ibig sabihin, ipinapakita ni Wiggins na mahalagang maipakita muna sa bata upang magawa niya ang mga complex, mga komplikadong mga kaalaman o ideas na hindi pwede lamang i-imagine ng isang bata. Kung kaya't ipinapakita ni Wiggins that it is important to show first or to illustrate to the student what are the things that they need to understand. What are the things that I need to do? May mga bagay kasi na tinatawag tayong complex concept na hindi mo pwedeng sabihin na lamang sa bata sapagkat hindi nila ito makukuha. Kung kaya't mahalaga ang pagkakaroon muna ng physical activity, ma-illustrate at maipakita sa bata upang higit niyang matutunan at malaman. Ang ikalawa naman na teorya ay yung tinatawag nating Dale's Cone of Experiences. Ipinapakita ni Edgar Dale na higit daw na tumatatak sa kaalaman ng bata kung ito ay ipinapakita sa paraan ng what they do.
So ibig sabihin, mas higit nang malalaman ng kanyang gawain o gagawin kung ipinapakita o kanyang ginagawa mismo ang dapat na gawin sa klase. Ipinapakita ng cone of learning or cone of experiences na higit na tumatatak sa isipan ng isang bata ang isang aralin kung kanya itong ginagawa. Ano nga bang ipinapakita ng cone of learning? Halika't alamin natin ang nilalaman nito. Ito ay isang teorya na binuo ni Edgar Dale at ipinapakita ng cone of experiences kung ano nga ba yung matututunan o maaalala ng bata mula sa kanyang ginawa sa loob ng classroom. Sa katunayan, after 2 weeks, we tend to remember 10% of what we read. Kung ano lamang yung binasa natin from reading. 20% of what we hear, narinig natin kay teacher, narinig natin kay classmate. 30% of what we see, seeing yung nakita mo, 30% lang ang pwede mong maalala. 50% of what we see and hear watching a movie, looking at an exhibit, watching a demonstration, seeing it done on location. So 50% niyan ang pwede mong maalala. Ngunit 70% kapag ikaw naman ay lumahok, ibig sabihin, ikaw na ay nag-participate sa isang discussion. O maaaring nagbigay ka ng talk, nagbigay ka ng kaalaman sa iba. Ngunit 90% of what we do, doing a dramatic presentation, stimulating the real experience, doing the real thing. So ipinapakita ng cone of learning na mas natututunan ng bata kung siya mismo ang gagawa. May iba't ibang uri ang performance-based assessment. Ito'y maaring tinatawag nating individual or group project, maari namang tinatawag din na portfolio, o maari ring maging isang performances. Ano nga bang individual group project? Ito'y tumutukoy sa application ng skills na kailangang magawa ng isang bata at makapag-produce ng isang output. So karaniwang ito'y binibigay ng guro sa huling session ng kanilang talakayan. Yung mga binibigay na project sa mga bata, maaring ito yung individual o maaring namang group project. Ang ikalawa naman ay yung portfolio na kung saan nagpapakita ng galing at husay ng isang mag-aaral. Maaring maipakita yung best works sa art. Maaring namang achievements, yung mga certificates, maaaring mga documents na nagpapakita ng mga best outputs ng isang mag-aaral. At ang panghuli na karaniwang nating ginagawa at ibinibigay sa ating mga estudyante ay ang mga performances. Nagkakaroon tayo ng drama, role-playing, simulation, diorama, at marami pang iba sapagkat ito'y nakatutulong sa pagkahubog at pagkatuto ng mga mag-aaral. Ngayon naman ay dumako tayo pagdating sa mga halimbawa ng mga activities na kung saan ay nakaangkla sa performance-based assessment. Kung nais mong hubugin ang critical thinking ng inyong mga mag-aaral, narito ang ilan sa mga maaari ninyong gamitin sa klase. Nariyan ang tinatawag nating think, pair, share. Nariyan din ang debate, panel discussion, journal writing, mga worksheets, symposium, at mga investigatory papers. Kung nais mo namang hubugin ang skills o kakayahan ng iyong mga mag-aaral, maaring sa larangan ng TLE meron silang cooking or cookery, meron ding air conditioning or hairdressing, maari ring sa pagsulat naman ng paggawa ng research paper, o maaring communication skills development na kung saan ay class presentation, o maaring sa pagsasagawa o pagpepresenta ng isang case study. At kung nais mo namang hubugin ang character ng iyong mga mag-aaral, narito ang ilan sa mga sample activities na maaari mong gamitin sa iyong klase. Nariyan ang tinatawag nating role-playing, maari ring diorama o theater chamber, maari ring sa paraan ng tableau or simulation, maari ring magpaproduce ka ng isang drama o tinatawag bilang drama production, o maari rin isang jigsaw. At bilang guro, huwag nating kakalimutan ang pagkakaroon ng evaluation of tasks. Hindi lamang nagbigay ka ng isang gawain ay kakalimutan mo na kung paano mo bibigyan ng evaluasyon o pagtataya ang ginawang aktibidad ng iyong mga mag-aaral. Karaniwan, gumagamit tayo ng tinatawag nating rubric. Ang rubric ay isang evaluation tool to assess the students' performances and outputs, tasks, or
activities. May dalawang uri ng rubrics. Maaring ito ay nasa paraan ng holistic at analytic, ngunit higit na binibigyan ng pansin at prioridad ang paggamit ng analytic rubric. Dahil sa analytic rubric, it provides guidelines and corresponding scores for specific performance level. Kung titingnan natin, narito ang isang halimbawa ng analytic rubric. Ipinapakita nito yung criteria na kung saan binubuo ng components of the report, questions or purpose, spelling, punctuation, and grammar. At makikita natin sa itaas na bahagi ang performance rating, kung ito ba'y excellent, good, satisfactory, or needs improvement. Makikita rin natin sa isang analytic rubric ang pagkakaroon ng performance description. Nariyan, all required elements are present and additional elements that add to the report. So, ibig sabihin, may batayan ng isang mag-aaral kung ano nga ba ang inaasahan na output o ano dapat yung makita sa kanilang kailangang gawin. At para sa mas malawak na kaalaman, narito ang ating mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit na lumawak ang inyong nalalaman. Hanggang sa muli mga guro, paalam!